Pinapatawag mo raw kami, Hagod. Hindi basta makakatakas yan, Emma. May nagpatakas sa kanya. Paslangin mo siya, Agane. Hindi mo maaaring gawin ito. Kung gano'n ay mas pipiliin mo pang maniwala sa kanya kaysa sa akin, Nilasari. Ikaw ang magpataw ng parusang kamatayan sa iyong kaibigan. Mas pinapaboran niyo ang anak niyo ni Amihan. Kaya may pinagtatanggol si Danaya. Wala na, walang may gusto nangyari. Kahit naman ako nawalan din ako ng anak. Ngunit huwag mo sana pinapaira lang yung galit. Hindi mapapawi ang galit sa aking dibdib hanggat hindi ko napapantayan ang ginawa sa aking anak. Kung gano'n ay tutulungan kitang hanapin sila. Nasaan si Amihan? Ituro niyo sa amin kung saan sila matatagpuan. Sasabihin ko na! Tila mahal na mahal ni Ibarra ang kanyang anak kay Amihan. Hindi gaya ni Khalil. Hinayaan niyang mamatay ng walang kalaban-laban. Pinamin sa akin kanina kung nasaan kayo ngayon. At itinurong mo sa kanila kung nasaan kami. Gusto kong puntahan mo si Amihan. Kuluhin mo siya. At doon, igagawa ko ang nilinais ko sa kanya. Tinangay ni Alena si Lira at sunundan sila ni Reyna Amihan at isang kay Danaya. Anong mayroon sa'yo? At bakit mas pinili ka ni Danayang mabuhay kaysa sa aking anak? Bitawan niyo na po ako. Nasasaktan na po ako. Huwag kang magkakamaling bitiwan siya kung ayaw mong gamitin niya ang Invictus para matakasan kanya. Kaya pala nais mong bitawan kita. Hindi mangyayari yun, Lira. Hindi ako papayag na makawala ka pa sa akin. Pwes, Tulong! Sheda! Ay! Ate Danaya! Tulungan niyo ako! Sheda, patahimikan mo ang batang yan! Narinig mo yung sigaw niyo? Si Lira. Hindi gaya na iyong anak. Narito lang sila sa malapit. Halika. Lira! Lira, nasaan ka? Nay! Si Amihan! Lira! Narinig na siya ni Amihan. Lira, batid mo bang ako ang naghandog sa'yo ng iyong tinig nung kay Sanggol pa lamang? Nabinasbasan ko pa yun para maging makapangyarihan. Ngunit binabawi ko na lahat ng iyon. Nang hindi na marinig niya ang iyong tinig kahit kailan. Gaya ng hindi ko na rin matirinig ang tinig ng aking anak na si Khalil na pinaslang lang dahil sa'yo! Isinusumpa ako! Mula sa araw na ito! Tatakasan ka na ng binasbas ko sa iyong magandang tinig! Ganyan ang kaparusahan sa mga magtataksil sa akin. Kamatayan. O Manhil, mahal na hari. Nakanda ng pinunang mga pulutong upang inyong makausap. Agane. Iiwanan muna kita rito. Siguraduhin mong hindi na siya humihinga at hindi na siya hihinga pa. Masusunod, Panginoon. Ipaubaya mo na sa akin si Gitano. Nais mong huwag kong sundin ang utos ng ating hari, mahal na Reyna. Wala nang laban sa si Gitano. Lalong-lalo na kay Hagorn, wala na siyang laban, kaya ipaubaya mo na siya sa akin. Hindi ko alam kung paano, pero tatanawin kong malaking utang na loob at pagbabayaran ko balang araw. Pangahawakan ko yan, mahal na Reyna. Tiyakin mo lamang na hindi na siya muling makikita ng aking Panginoon. Gitano? Amihan, nawala na ang tinig ni Lira. Lira!
Sumigaw ka! Lira! Nawala na siya ng malay dahil sa labis na sakit na pinagkaloob mo sa kanya. At yun nga ang ibig kong mangyari sa kanya, Pirena. Ang mahirapan siya at magdusa. Nang sa gayon ay maibsan ang aking nararamdamang sakit para kay Khalil. Sheda, Alena. Tigilan na natin ang kalokohang ito nang sa ganon ay makapaghiganti ka na. At mapag-isipan natin kung paano natin mababawi ang mga brilyante sa ating mga kapatid. Paslangin mo na si Lira. Hindi ko maaaring gawin na yun, Pirena. Dahil binasbasan siya ni Danaya noon. Kaya walang sino man na makakapaslang kay Lira. Akala ko'y laban lamang sa akin ng basbas. Si Danaya palang may gawa noon. Kaya naman pala. Kung ganun bakit mo pa siya binihag? Upang mailayo siya kay Amihan. Para maramdaman niya kung gaano kasakit mawala ng isang anak. Tayo na, Pirena. Maghanap tayo ng mapagkukulungan ni Lira. Veshka! Mata! Hindi niyo maaaring ilayo si Lira. Itigil niyo na ang hidwaan niyong magkakapatid. Sheda! Alena, batid ko ang sakit sa kalooban mo. Ngunit huwag mong isisi ito kay Lira. Wala siyang kasalanan. Sheda! Pirena! Pirena, si Lira! Nakatakas siya! Inay! Anong nangyari sa boses ko? Pangit niya si Alena ang boses ko. Nay! Nasaan kayo, Nay? Napakainam ng ginawa ni Alena sa iyong tinig. Ngayon ay, paano pa yan maririnig at makikilala ng iyong ina? Alena, nasaan si Lira? Anong ginawa niyo sa aking anak? At saan ka po tutungo, Lira? Utang na loob, ahas! Lumayo ka sa akin! Alena, inuulit ko! Nasaan ang anak ko? Sagutin mo ako! Patay na siya, Amihan! Wala na si Lira! Shedaifer! Diyan ka muna, Lira. Sheda! Amihan! Amihan, huwag kang maniwala sa kanya. Ipaubaya mo sa akin ito. Batid kung tinatakot mo lamang si Amihan. Lalo't alam kong hindi mo magagawang paslangin ang anak niya. Batid ko rin kinakain lamang ang isip at puso mo ng galit. Kaya nagagawa mo ang mga bagay na ito. Patawarin mo ako sa nangyari kay Khalil. Ngunit pakiusap. Huwag mo idadamay dito si Lira. Kaya't sabihin mo sa akin kung nasan siya. Inuulit ko! Patay na si Lira! Hindi niyo na siya makikita. Isinusumpa ko!
Amihan! Pinahalo niyo! Lubha ka ng nakakasagabal, Diwata. Panahon na upang tanggalan kita ng kakayahang makakita. Nang sa gayon, ay hindi ka na makatulong pa sa mga mahal mong Diwata. Ngayon, Cassiopeia, makakalimutan mo ang ating pagtutuos na ito. Mawawala sa isip mo ang ating pagkikita dito. Bumalik ka na sa iyong lungga na parang hindi mo kami nakikita. Cassiopeia, tulungan mo ko. Cassiopeia. Ngayon, wala nang makakasagabal pa sa atin, Lyra. Nag-iisip ka lamang hindi sana ito mangyayari kahit kailan ay napakahina mo! Bitawan mo ako! Huwag mo ko patayin! Alena! Enay! Huwag ka na umiyak, Amihan. Ngunit paano kung totoo ang sinasabi ni Alena? Paano kung hindi ko na makikita si Lyra muli? Huwag kang mag-alala. Hindi ako ang papaslang sa'yo, Lyra. Lalo't matutupad pa rin ang propesiya. Kaya ihahanda kita para sa muling pagbabalik ng inuhulang papaslang sa'yo sa nalalapit na panahon. Ngunit, hindi ka na dapat makabalik pa sa iyong ina. Hindi na dapat pang makilala. Maging ang kaaya-aya at napakaamo mong mukha. Kaya gaya ng iyong tinig, ay dapat na rin itong magbago! Kakaibang uri ng tinig yun. Ngayon ko lamang narinig yun. Mula kaya ito sa isang pasneya. Tama na nga, Danaya. Ang anak ko ang kailangan natin iintindihin. Tayo na. Cassiopeia! Mabuti at narito ka. Kailangan kong yung tulong. Si Lyra, tignan mo sa iyong mata kung makikita mo kung nasaan siya. Sheda Esvici. Kasavi. Sheda Esvici. Agape ave, Cassiopeia. Tayo na, Danaya.
Dala ninyo. At malapit na silang dumating. Abisala, mahal na prinsipe. Tama ka nga. Maganda nga ang loob ng dakilang maog. Maaari nga tayong manirahan dito. Hindi lamang ito isang mainam na tirahan, Wantok. Kakalingain rin tayo nito. Mayaman na nga talaga tayo. Tayo? Kayo? Ang lahat ng kayamanan ng Sapiro ay gagamitin ko pang tustos upang itatag muli ang kaharian ng aking ama. At upang makalaya ang Encantadia sa kamay ng mga Hathor. Nakatitiyak ako na matutuwa at mamamangha si Lyra kapag nakita niya ang loob ng dakilang Moog. Kaya hindi na ako makapaghintay na makarating siya dito. Ngayon ay tapos na ako sa'yo, Lyra. Maaari na kitang pakawalan. Paalam, Lyra. Hanggang sa muli nating pagkikita. Oh, Pau-Pau. Kanina pa kita napapansin na. Ano ba ang iyong iniisip? Lolo Emo, di ba po may Diyos din tayo dito? Oo, Pau-Pau. Si Emre. Yun ang aming tawag sa aming bathala. Kung may Diyos po dito, baka po may mga bad pa rin. Bakit, Pau-Pau? Hindi ba't may kinikilala rin kayong Diyos? Ngunit, bakit namamayani pa rin ang kasamaan sa mundo ng mga tao? Ba't po hindi parusahan ni God ang lahat ng mga bad? Pau-Pau, kung gagawin niya ng ating mga bathala, wala nang matitirang nilalang dito sa Encantadia o maging sa inyong mundo dahil lahat tayo ay nakakagawa rin ng mga bagay na masasama. Eh di po ngayon na lang sobrang bad. Napakainam nga kung gagawin niyo ni Emre, Pau-Pau. Ampaslangin niya ang lahat ng mga labis-labis na masasama upang hindi na sila makapanakit pa. Ngunit kapag ginawa yun ni Emre, wala na ring lilitaw ng mga tagapagtanggol at bayani na kagaya mo, ng ating mga kasama at ng mga sangre. Dahil aasa na lang tayo lagi kay Emre. Imbis na tayong gumawa at magpasya para sa ating mga sarili, kung tayo ba ay para sa masama o para sa ikabubuti. Mas okay po kung tutulungan tayo ni Emre. Hindi niya tayo kinaliligtaan, Pau-Pau. Lagi at lagi siyang tumutulong sa lahat ng pagkakataon sa pamamagitan ng pagbibigay sa atin ng gabay o di kaya ay sa pamamagitan ng ibang nilalang na dumarating sa tamang pagkakataon upang tayo ay sagipin sa sandali ng ating pangangailangan. Tila may pinaglalaro ang nilalang ang mga damyan. Wala akong pakialam sa kanila. Si Lyra lamang ang kailangan ko. Wala siya rito. Hindi na natin siya mahanap pa. Hindi tayo maaaring maunahan ni Naomi. Kaya kailangan nating hanapin si Lyra. Tumigil ka, Alena. Hindi na natin mahanap pa ang isang diwatang tiyak kung hindi na rin magpapahanap sa atin. Kaya tayo na. Magbalik na tayo sa ating kuta. Doon na siguro kayo maglagay.
Hitano? Hitano? Nila Sari. Kumusta ang pakiramdam mo? Tinago ka lang namin dito. Hindi ka pwedeng makita ng sino mang hator. Kaya natutuwa ako nagising ka na. Sumama ka kay Micah. Kailangan makalabas kayo dito nang walang sino mang nakakakita. Saan ako pupunta? Bahala ka na muna, Hitano. Pero ipinapangako ko sa'yo, makakabalik ka rin rito. Dahil nakapagpasya na ako. Hindi na ako makikisama pa ng matagal kay Hagor. At gagawa ako ng paraan upang mapaslang siya at maagaw ang lahat ng kapangyarihan niya. Nang sa ganun, ay madali nating maparusahan ang aking asawa. Kailangan na natin umalis, Hitano. Halika na. Isipin mo na ang sandata mo ay bahagi ng iyong katawan at hininga at susunod siya sa kung ano man ang nais mong gawin. Danaya, buti at nakita namin kayo. Mahal na Reyna. Kanina pa siya dito. Ayaw niyang umalis. Ibig sabihin hindi niya natagpuan si Lyra. Mahal na Reyna, ikinalulungkot ko na muling nating nawala si Lyra. Ngunit may katungkulan at pananagutan pa rin kayo sa ating mga kasamahan. Kaya dapat na tayo magbalik. Bakit ka narito? Anong kailangan mo? Di ba't may usapan tayo? Narito siya. Ang pinapahanap mo. Pirena! Kurna! Natutuwa ako makita ka muli. Kung saan-saan ako nagpalaboy-laboy upang mahanap ka. Yun pala ay dito ka lamang nagkukuta, mahal na Reyna. Natutuwa ako na kasama mo ang iyong kapatid. Kinagagalak ko na nagbalik ka sa akin, Reyna Alena. Tigilan mo ang kakatawag sa kanya ng Reyna. Hindi na siya Reyna. Sa ngayon, ngunit mababawi ko rin ang aking katungkulan. Paano mo lalabanan ng iyong ama? Sinasabi mong nasa kanya ang ating mga brilyante. At ng isa pa, marami siyang kapangyarihan, Pirena. Ikaw, anong laban mo? Sa ngayon ay tanging ang pagkuha ng brilyante ni Amihan at Danaya ang naiisip kong paraan upang malabanan natin ang aking ama. Maliban na lamang kung may iba kong naiisip na paraan. Tanging ang brilyante ko lamang ang gusto kong makuha. At ang makaganti sa mga nangyari sa aking anak. Yun lamang ang nais ko. Matutupad lahat ng iyan kung makikipagtulungan ka sa akin, Elena. Dahil hanggat wala tayong hawak na kapangyarihan, hindi natin magagawang maghiganti kina Hagor o maging kina Amihan o Danaya. Hanapin niyo si Lyra sa kagubatan. At kung sakaling matagpuan niyo siya doon, o bumalik siya dito, pakisabi na lang na magtungo siya sa dakilang muog ng Sapiro. Hihintayin ko siya doon.
Sa susunod, mahal na Reyna. Imaw, handa ka na bang maglakbay? Sandali lamang, mahal na Reyna. Wala pa dito sina Banak at Nakba. Mukhang gumala na naman ng iyong mga kaibigan, Nonong Imaw. Muros, magsama ka ng ilang kawal. Hanapin niyo si Banak at si Nakba at sabihin sa kanila na lumikas na papunta ang dakilang Moog. Tayo na. Ano yan? Hindi ko alam hanggang kailan ko kakayanin to, Danaya. Lira, anak. Bumalik ka na sa akin. Umuwi ka na. Nakba, ano pinag-uusapan niyo? Hindi niyo ba ako nakikilala? Uy! Nakba! Hindi nila ako nakikilala? Ba't sila natatakot sa akin? Alena, huwag mong hayaang matulad ka kay Perena. Huwag mong hayaang maging matigas ang iyong puso. Siya lamang nakuunawa sa aking nararamdaman para sa aking anak. At kahit magpatawad pa, hindi na may babalik ang buhay ng aking anak. At binuhay ka pa ng asawa ng aking ina. Tulad mo, gusto na rin niyang mawala si Hagord sa Lireo Perena. Kaya kung magtutulungan kayo ni Lila Sari, tiyak ko may magagawa kay laban sa iyong ama. Ay!